Mga kapatid, may talento ba kayo sa musika? O baka naman matagal yun ang pangarap na matutong tumugtog? O ibahagi ang inyong kahusayan sa pagtugtog ng mga instrumento? Ito na ang pagkakataong hinihintay ninyo. Isang paraan upang higit nating mapaglingkuran at mapuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng sining ng musika. Bukas ito para sa lahat ng mga kapatid na nagnanais matutong tumugtog ng iba't ibang instrumento, maging sa mga kapatid na may kaalaman na sa pagtugtog mula sa strings, woodwinds, brass, hanggang sa percussion. Bahagi ng MCGI Orchestra ang MCGI Band at MCGI Marching Band. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na maging bahagi ng grupo ng mga manunugtog sa iglesia. Ang MCGI Orchestra. In the quiet moments, we find space to breathe, to slow down, to feel. Music that brings calm to the mind and comfort to the heart. A collection of reflective and uplifting melodies created for moments of rest and renewal. Let every note remind you, there is peace, there is light, there is hope. Reflect, rest, rise. Soulful Melodies 5. Open-minded ka ba? Gusto mo bang kumita kahit nasa bahay lang? Yung kita mo, titriple sa loob lang ng isang buwan. Ito ang madalas na linya ng mga taong nais kang pasalihin sa networking. Pero tandaan, huwag basta-bastang magpadala o maniwala sa mga kahina-hinalang pangako. Dumarami na ang mga networking scam na nambibiktima ngayon. Karaniwang taktika ng mga scammer ang mangakit gamit ang mabilis na pera, sobra-sobrang kita o easy money, at passive income na parang walang kahirap-hirap. Minsan nga may recruitment scheme pa na kapag may nahikayat ka raw na iba, mas lalaki ang iyong kita. Mag-ingat, suriin muna ang kumpanya kung may tamang rehistro at lisensya. Iwasan ang easy money o get rich quick schemes. Ang lahat ay mahigpit na pinaaalalahanan kung may lumalapit na networking na ginagamit ang pangalan ng MCGI. Huwag maniwala, mag-ingat sa mga nag-aalok ng networking na nagpapakilalang miyembro ng MCGI at ginagamit ang pangalan ng ating organisasyon at nagsasabing konektado sila sa mga nangangasiwa sa atin. Gaya pangunahin ni Kuya Daniel Razon, ang ating mga servants in charge, assistant servants in charge, mga provincial at city servants, at local servants. Ang pagbanggit ng kanilang mga pangalan ay hindi nangangahulugang otorisado ito. Isa rin sa dapat bantayan ang mga nagsasabing miyembro raw sila ng MCGI at nanghihingi ng tulong online. Mag-ingat sa mga taong nanghihingi ng pera, mapa 100 pesos, 200 pesos o kahit anumang halaga. Madalas dinadaan pa ito sa mga text message at nakikiusap na isend na lamang ang pera sa online transaction gaya ng GCash. Hindi hinihikayat ang pakikipagtransaksyon ng pera online, lalo na sa hindi natin lehitimong kakilala. Tandaan, batid ng isang aktibong kapatid ang tamang proseso sa paghingi ng assistance o anumang tulong.
Ugaliing kumonsulta muna sa ating pangasiwaan upang makasiguro. Salamat po sa Diyos! Alam mo ba na bawat post na ginagawa mo sa social media ay may kaakibat na responsibilidad? Ang maling paggamit nito ay nagiging dahilan ng kalituhan o misinformation at magdulot ng copyright infringement. Maging matalino at responsable sa pagpo-post online. Simpleng larawan man yan o video. Maraming pangloloko ang nangyayari sa social media. Kaya inaabisuhan ang bawat kapatid na huwag maniniwala sa mga katay o edited videos na ang intensyon ay magligaw at manira. Huwag ding i-share ang anumang video na hindi mula sa official social media accounts ng MCGI. Sa halip ay piliin ang palaging pag-share lamang mula sa mga official post ng ating samahan para tunay na makatulong sa ating ginagawang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pinapaalalahanan din ang sinumang kapatid na hindi hinihikayat ang pag-grab at muling pag-upload ng mga video at picture mula sa official social media platforms ng MCGI sa kanilang personal accounts para lamang sa views at monetization. Ang paggamit ng mga materyales na walang pahintulot tulad ng pagda-download ng mga musika o video, pagkuha at pagkopya ng mga larawan sa internet ay maaaring magresulta sa copyright issues. Dahil sa pagdanakaw ng mga gawa, mahuhulog ito sa paglabag sa karapatan ng may akda. Ang copyright infringement ay may legal na kaparusahan. Maaari kang pagmultahin, posibleng pagkakulong, at pagkawala ng reputasyon. Hindi biro ang paglabag sa copyright. Mag-ingat sa paggamit ng dawa ng iba. Kung ang nais ay kumita sa social media, gumawa ng sariling content. Hindi yung ginagamit natin ang mga picture at video materials. Pangunahin ni Kuya Daniel Razon, Brother Eli Soriano, at iba pang mga katulong ng pangasiwaan, gaya ng ating mga servants in charge at assistant servants in charge para sa sariling interes. Bilang mga Kristiyano, lagi nating ilagay sa kaayusan at karapatan ang lahat ng ating ginagawa. Salamat po sa Diyos! Laman ng balita ang hantavirus cases na iniulat sa isang cruise ship, isang sakit na nakukuha kapag may exposure sa mga daga na may impeksyon. Pero ano nga ba ang mga maling paniniwala tungkol sa hantavirus at alin ang tama? Myth, nakukuha lang ang hantavirus kapag nakagat ng daga. Fact, maaari rin itong makuha sa paglanghap ng alikabok na kontaminado ng ihi, dumi o laway ng infected rodents. Myth, pareho lang ang hantavirus at leptospirosis. Fact, magkaiba ang mga ito. Ang hantavirus ay viral infection, habang ang leptospirosis ay dulot ng bakterya. Myth, parang simpleng trangkaso lang ang hantavirus. Fact, maaaring magsimula ito sa lagnat, pananakit ng katawan at pagkapagod, ngunit maaaring lumala at magdulot ng severe lung infection at hirap sa paghinga. Myth, hindi na ipapasa ang hantavirus mula tao sa tao. Fact, karamihan ng hantavirus infections ay hindi na ipapasa mula tao sa tao. Gayunpaman, may ilang strain tulad ng Andes virus na may naitlang human-to-human transmission. Myth, walang paraan para maiwasan ang hantavirus. Fact, may iiwasan ito sa pamamagitan ng tamang sanitation, pag-iwas sa exposure sa daga, at maingat na paglilinis ng mga lugar na maaaring may kontaminasyon mula sa rodents. Sa mga kapatid na gustong magpakonsulta sa doktor, tumawag lamang sa ating MCGI Digital Clinic. Salamat po sa Diyos!